Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 3, Week 7. Para sa unang araw, sino ako, sino tayo bilang Pilipino? Tingnan ang mga larawan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ano ang nakita nyo sa mga larawan? Pare-pareho ba sila ng mga kasuotan? Anong bagay ang nagpapakitang sila ay Pilipino? Layunin ng aralin nakapagbibigay ng mga katangian na naglalarawan sa kanilang sarili bilang isang Pilipino. Nakikilala ang mga pagkakaiba at pagkakapareho sa pagitan ng bawat isa na nagpapakita ng yaman ng pagiging Pilipino. Ang pagkakaisa ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa iisang layunin at hikain o pagkilos. Ang pagkakaiba-iba ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang uri, katangian o anyo ng mga tao o bagay. Thumbs up at thumbs down. Basahin ang bawat tanong. Itaas ang hinlalaki, thumbs up, kung ginagawa mo ang nakasaad. Ibaba naman ito kung hindi. Itala sa pisara ang bilang ng thumbs up at thumbs down. Sino ang mahilig magbasa ng mga kwentong Pilipino? Sino ang mahilig maglaro ng luksong tinik o anumang laro ng lahi? Sino ang kumakain ng adobo? Sino ang kumakain ng suman? Sino ang umiinom ng tsokolate? Sa isang malinis na papel, iguguhit at kukulayan ng mga mag-aaral ang kanilang sarili. Pagkatapos, isulat o iguhit ang 3 o 5 bagay na gustong gawin ng isang tipikal na batang Pilipino. Halimbawa, paboritong lutong Pinoy, paboritong laro ng lahi, hilig na awiting Pilipino, o anumang bagay na nagpapakitang isa kang batang Pilipino. Ibahagi ang inyong gawa. Ano ang napansin ninyo sa mga gawa ng inyong mga kamag-aral? May pagkakatulad ba kayo sa mga napili niyong paborito o kinahihiligan? Ano kaya ito? Ang mga bagay na iginuhit ninyo ay nagpapakita ng ating pagiging Pilipino. Nakita natin na may mga bagay na pareho tayo bilang Pilipino tulad ng gusto nating maglaro o kumain ng paboritong pagkain. Pero nakita rin natin na may mga bagay na iba-iba tayo tulad ng ating mga hilig o kung saan tayo nagmula. Ito ang tinatawag na pagkakaiba-iba, diversity. Ang ating mga pagkakaiba ay nagpapatingkad sa atin. Bilang mga Pilipino, ginagawa tayong natatangi at espesyal. Kaya natin napahahalagahan ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino dahil sa mga pagkakaibang ito na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Bagaman may mga pagkakaiba tayo, maaari pa rin tayong magkaisa. Ang pagkakaisa o unity ay tumutukoy sa pagiging isa o pagkakasama-sama ng mga tao tungo sa iisang layunin at hikain o pagkilos. Magagawa natin ito kung igagalang at tatanggapin natin ang bawat isa. Ibig sabihin, kahit iba ang gusto o hitsura ng ating kapwa Pilipino, kaibigan at kababayan pa rin natin sila. Mag-iikot at hahanapin ang isang kaklase na mayroong pagkakatulad sa iyo sa pagiging Pilipino. Halimbawa, parehong mahilig sa manga, parehong nanonood ng pelikulang Pilipino at isang pagkakaiba.
Halimbawa, magkaiba ang probinsya ng magulang, magkaiba ang paboritong bayani, pagkatapos bumalik sa upuan. Isulat at ipaliwanag ang isang bagay na nagustuhan mo sa iyong sarili o sa iyong kamag-aral na natuklasan mo ngayon. Para sa ikalawang araw, kulay ng Pilipinas, ating mga kaugalian. Pagmasdan ang mga larawan. Sino ang nakakakilala nito? Saan ito nanggaling sa Pilipinas? Mayroon ba kayong kaparehong tradisyon sa inyong pamilya o lugar? Para sa layunin ng ating aralin, nalalaman ang iba't ibang kultura at tradisyon na mayroon ang Pilipinas. Naipaliliwanag kung paano nagpapayaman ang iba't ibang kultura sa pagkakakilanlan ng Pilipino. Nakita ba ninyo kung gaano karami ang ating mga kultura at tradisyon sa Pilipinas? Pare-pareho ba tayo ng kultura? Ang mga nakita at napag-usapan natin ay mga halimbawa ng ating mga kultura at tradisyon bilang Pilipino. Ang bawat probinsya, bawat grupo ng tao sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kultura. Iba-iba ang ating wika, pagkain, sayaw, awit at pagdiriwang. Ang lahat ng pagkakaibang ito ay hindi dahilan para tayo ay maghiwalay. Sa halip, ito ay nagpapayaman sa ating bansa. Ito rin ay nagbibigay ng maraming kulay at saya sa ating buhay. Parang isang malaking basket ng prutas, mas masarap at mas maganda kapag may iba't ibang lasa at kulay. May pagkakaisa. Ito rin ang nagpapatatag sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Paano kaya nagiging mas maganda ang isang komunidad o ang buong Pilipinas kapag may iba't ibang kultura? Tandaan natin na ang Pilipinas ay may maraming iba't ibang kultura at tradisyon na nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kabilang narito ang ating pagpapahalaga sa pamilya, strong family ties, pagmamano, bayanihan, pagiging mapagpatuloy, at paggamit ng po at opo. Kasama rin dito ang ating mga pagdiriwang na may natatanging kaugalian, pagkain, damit at musika, kagaya ng napag-aralan natin sa nagdaang mga aralin. Ilan sa halimbawa nito ay mga kapistahan at festival, gaya ng sinulog, dinagyang at iba pa. Maaaring ibigay ang festival sa kinabibilangang komunidad. Isama pa natin ang mayamang paniniwala, mga pamahiin at sining na mayroon tayo. Ang iba't ibang kultura sa ating bansa ay nagiging yaman at nagpapaganda sa ating pamumuhay bilang isang bansa. Mahalaga ang paggalang sa kultura ng bawat Pilipino upang makabuo ng pagkakaisa at mapahalagahan ang ating pagiging Pilipino. Mag-isip ng isang tradisyon na isinasagawa sa inyong pamilya o lugar. Ibahagi ito sa iyong katabi. Pagkatapos, magtatawag ng 3 hanggang 5 pares para magbahagi. Bakit iyan ang napili mong tradisyon? Magkapareho ba kayo ng ibinahagi ng katabi mo? Ano ang natutunan mo sa gawaing ito? Kompletuhin ang pangungusap. Ang Pilipinas ay may pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba dahil sa magdala ng iba't ibang kulay ng papel, construction paper, gunting, pandikit. Para sa ikatlong araw, isang bansa, isang diwa, pagtutulungan ng mga Pilipino. Pagmasdan ng mga larawan.
Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Mga larawan ng mga Pilipino na nagtutulungan. Naglilinis ng komunidad, naglalaro ng team sports, naghahanda ng pagkain sa pamilya, nagtatayo ng bahay sa bayanihan. Ano ang nadarama nyo kapag nakakakita kayo ng mga taong nagkakaisa? Mas madali ba o mas mahirap kapag nagtulungan at nagkakaisa sa isang gawain? Naipaliliwanag kung paano nakakatulong ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Nakikilala ang mga sitwasyon sa Pilipinas kung saan ipinapakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano sila bilang mga Pilipino makakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa sa kanilang klase, pamilya at komunidad. Chain of Unity. Ilabas ninyo ang inyong mga dekolor na papel, construction paper. Gugupit kayo ng mga strip ng papel na may lapad na 1 pulgada, 1 inch. Sa bawat strip, isulat ninyo ang isang bagay na gagawin nyo para makatulong sa pagkakaisa ng klase, ng pamilya o ng komunidad bilang batang Pilipino. Halimbawa, makikinig sa guro, magbabahagi ng gamit, magiging mabait sa lahat, mag-aaral ng mabuti para sa bansa. Pagkatapos, gamitin nyo ang pandikit para pagdugtong-dugtungin ang inyong mga strip at makabuo ng isang mahabang chain. Tandaan, tingnan ninyo ang ginawa nyong unity chain. Ang bawat kulay ay iba-iba at ang bawat piraso ay kayo, mga batang Pilipino. Ngunit nang pinagsama-sama natin sila, nakabuo tayo ng isang mahaba at matibay na chain. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay ang pagtutulungan ng mga Pilipinong magkakaiba upang makamit ang isang layunin para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng ating bansa. Halimbawa, ang pamilya. Kahit magkakaiba ang bawat miyembro, nagtutulungan sila para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang nagpapatatag sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Sa ating klase, tayo ay isang pamilya. Sa ating komunidad, tayo rin ay isang pamilya. At higit sa lahat tayo ay isang pamilyang Pilipino. Kahit iba-iba tayo, mahalaga na nagtutulungan at nagkakaisa tayo para sa ikabubuti ng ating natatanging identidad at kinabukasan. Ano ang mga benepisyo ng pagkakaisa para sa ating bansa? Bakit mahalaga ito? Bigkasin ang sumusunod na panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa pagka-Pilipino. Ako si Patlang ay buong pusong nanunumpa na pahahalagahan at ipagmamalaki ang aking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Bilang isang Pilipino, igagalang ko ang ating mga simbolo at kultura. Isasabuhay ko ang mga katangiang Pilipino at ipagtatanggol ang karangalan ng ating bansa. Aking pag-aaralan at pahahalagahan ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Sa puso at gawa, ipapakita ko ang pagmamahal sa bayan. Ito ay aking panunumpa. Magbigay pa ng mga ideya kung paano pa natin maipakita ang pagkakaisa sa inyong pamilya, sa ating klase at komunidad, sa linggong ito bilang mga batang Pilipino. Para sa ika-4 na araw, ang Galaw Pilipinas. Magsagawa muna tayo ng maikling ehersisyo tulad ng breathing, stretching at light jogging in place. Pagkatapos, makinig tayo habang pinapatugtog ang isang bahagi ng Galaw Pilipinas. Para sa layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang konsepto ng Galaw Pilipinas at ang layunin nito.
Nasusuri kung paano kinakatawan ng Galaw Pilipinas ang iba't ibang kultura ng Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba nito. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagkakakilanlan bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng paglahok sa mga galaw ng Galaw Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakagandang programa na tinatawag na Galaw Pilipinas. Malalaman natin kung bakit ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng ating kulturang Pilipino. Ang Galaw Pilipinas ay isang programa ng Kagawaran ng Edukasyon na naghihikayat sa atin na maging aktibo at malusog. Pero hindi lang basta paggalaw ito. Ginagamit din ito ang ating mga sayaw at sining ng pagtatanggol. Ano ang napansin ninyo sa mga galaw? Mukha bang galing sa iba't ibang sayaw? Ang mga galaw sa Galaw Pilipinas ay hango sa iba't ibang bahagi ng ating kulturang Pilipino. Ang mga hakbang sayaw ng Galaw Pilipinas ay hango sa iba't ibang folk dances at sining ng pagtatanggol, arnis, mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ipinakikita ng Galaw Pilipinas ang prinsipyo ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba dahil pinagsasama nito ang iba't ibang galaw mula sa iba't ibang kultura ng Pilipino. Narito ang mga galaw sa Galaw Pilipinas. Mga galaw, pinagmulan, kahulugan o kahalagahan ng galaw. Ang mga tinalakay na hakbang sayaw ay galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Kahit magkakaiba ang ating mga kultura at tradisyon bilang Pilipino, kaya nating magkaisa at magsama-sama para sa isang layunin. Sa kasong ito, ang layunin ay maging malusog at ipagmalaki ang kulturang Pilipino. Kapag sumasayaw tayo ng Galaw Pilipinas, hindi lang tayo nag-ehersisyo, ipinapakita rin natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ipinagmamalaki natin ang ating mga sayaw at sining. Panoorin ang video ng Galaw Pilipinas at susundan ninyo ang mga hakbang sayaw. Ano ang naramdaman ninyo habang ginagaya ninyo ang mga galaw sa Galaw Pilipinas video? Ano-anong galaw o bahagi ng Galaw Pilipinas ang pinakagusto ninyong gawin? Bakit? Sa inyong paggaya, napansin ba ninyo ang mga galaw na nagmula sa iba't ibang sayaw o kultura ng Pilipinas? Paano ipinapakita ng Galaw Pilipinas sa pamamagitan ng mga galaw nito ang pagkakaisa ng mga Pilipino kahit tayo ay may iba't ibang kultura? Bilang isang Pilipino, bakit mahalagang matutunan at isabuhay natin ang diwa ng pagkakaisa na ipinapakita ng Galaw Pilipinas? Isulat ang isang bagay na nagustuhan mo sa Galaw Pilipinas. Paano ipinapakita ng Galaw Pilipinas ang pagkakaisa ng mga Pilipino?